Ngayong araw ng Wednesday, patuloy na lumalakas ang bagyo sa silangan. Pero hindi lang ito nag-iisa at may dalawa pang nagbabantang lumapit sa bansa. At bago ang lahat, wag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, ang kailangan nating tutukan ang silangang bahagi ng bansa dahil may low-pressure area na namataan sa layong 670 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, batay sa datos ngayong umaga. Sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa epekto ng LPA. Ang ulan dito ay maaaring maging moderate hanggang minsan ay heavy, kaya may posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, nasa paanan ng bundok o dati nang nakakaranas ng pagbaha kapag tuloy-tuloy ang ulan. Kahit hindi buong araw ang buhos, sapat na ang ilang oras ng malakas na ulan para magdulot ng problema sa mga kalsada, sapa at mga lugar na mahina ang daluyan ng tubig. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan naman ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin may mga lugar na magiging mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng araw pero may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Meron ding tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na nakita sa layong 2,395 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugsong umaabot hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng PAR, pero dahil ang galaw nito ay westward, mahalagang patuloy itong bantayan sa mga susunod na update. Base rin sa pinakahuling tropical cyclone outlook para sa week 1, mula May 5 hanggang May 11, ang binabantayang tropical cyclone-like vortex sa silangan ng Philippine Monitoring Domain ay na-develop na bilang isang tropical cyclone. Ipinapakita ng mga forecast model na ito ay posibleng kumilos sa pangkalahatang northwestward direction at lumapit malapit sa eastern portions ng Visayas at Luzon. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang maingat na pagtutok, lalo na para sa mga lugar na nasa silangang bahagi ng bansa. May dalawa pang posibleng tropical cyclone-like vortices na maaaring lumitaw sa eastern portion ng monitoring domain. Ang unang TCLV ay inaasahang mabubuo sa silangan ng Mindanao, pero mababa ang tsansa nitong maging tropical cyclone at inaasahan ding hihina. Samantala, ang ikalawang TCLV ay posibleng lumitaw malapit sa eastern boundary ng Tropical Cyclone Information Domain at maaaring pumasok sa PR na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Hindi pa ito kumpirmadong magiging bagyo pero sapat ito para mas maging maingat sa pagbabasa ng mga susunod na update. Para naman sa week 2, mula May 12 hanggang May 18, ipinapakita ng forecast na ang TCLV2 ay maaaring kumurba patungo sa northeast portion ng PR. May low to moderate likelihood pa rin ito ng tropical cyclone development sa nasabing panahon. Dahil medium hanggang long range pa ang ganitong forecast, marami pa ring maaaring magbago sa track, lakas, at bilis ng sistema. Mas magiging malinaw ang direksyon kapag mas na-develop na ang sirkulasyon at mas marami ng aktwal na datos ang makukuha mula sa susunod na mga update.